Apo, kailangan mong umuwi. Dumating ang attorney ng daddy mo kanina. He was demanding from your signature to final transfer all your dad's assets na nasa pangalan ng lolo mo sa pangalan mo. Naalarma si Aya sa sinabi ng kanyang lola sa telepono nang tumawag ito. La, sambit niya. I know, Apo. Pero kasi, Apo, alam mo namang ikaw lang ang nag-iisang anak ng mga magulang mo. I know, La. Okay, sige. Uuwi na ako dyan. Pero hindi mo na sa ngayon. Maybe next week. Tatapusin ko lang ang gagawin kong pang-interview kay Mr. Smith. Sa susunod na araw, tapos tsaka na ako uuwi. Tumagal pa ng ilang minuto ang pag-uusap nila ng lola niya bago niya napagdesisyonan na matulog. Kinabukasan, kaliwat kanan na naman ang natanggap niyang papuri galing sa makasamahan niya dahil nailabas na ang ginawa niyang balita. Na-interview at nagawa na ring ipasa ni Aya ang interview na ginawa niya kay Mr. Smith. Kaya nagpasa na rin siya ng resignation letter. Nagulat ang editor-in-chief nila, lalo na ang kaibigan niyang si Kriza sa ginawa. Sinubukan siya nitong pigilan at nagawa pang magtampo sa kanya. Pero sa huli, hinatid pa siya nito sa airport. Hindi na ba talaga kita mapipigilan? Mangiyak-ngiyak na tanong naman nito sa kanya. Tinawanan niya ang reaksyon ni Kriza. Hindi. Kailangan ko talagang umuwi ng Pinas. My grandparents need me there and I need to settle an important matter. Pagsasabi niya sa rason niya ng pag-ilang beses na sinamangutan siya nito at mahigpit na niyakap. Mag-ingat ka ha. Keep in touch with me. Paalala ni Kriza sa kanya. Tumango naman siya. Hapon na nang dumating siya sa Pilipinas at habang papalabas siya ng airport, bigla siyang may bumangga sa kanya. Nang yumuko siya para tignan nito, isa itong batang babae at sa hindi inaasahan, nabigla siya sa tinawag nito sa kanya. Mommy? Mommy, it's you! At mas lalong nagulat pa siya nang mahigpit itong yumakap sa binti niya. Nilibot niya ang paningin, nagbabaka sakali na baka makita niya mga magulang ng bata na pinagkamalan siya ng mommy. Yumukod si Aya para pantayan ang bata. Hi! What happened, baby? Nawawala ka ba? Kasama mo ba ang mommy mo? Pero nawala ka at napagkamalan mo ako ng mommy. Malambing na tanong niya sa bata. Yes! Salita sana ng bata. Ngunit naputol dahil tumawag rito na parang kanina pa siyang hinahanap dahil humahangos na. Kali! Naku, Diyos ko, bata ka! Kanina pa kita hinahanap. Malalagot tayo sa daddy mo nito. Nag-alalang pahayag ng yaya ng bata. Sinuri nito ang bata at na makontento, hinarap siya nito. Naku, ma'am, sorry po. Napagkamalan po kayo nitong alaga ko. Ngumiti lang siya rito. Okay lang po. Ang cute nga eh. Sige po, mauna na po kami. Tumango siya bilang sagot at nagpatuloy na sa paglabas. Mahigpit siyang niyakap ng lolo at lola niya nang makita siya ng mga ito papalabas ng airport. Kinabukasan, kinugol ni Aya ang buong oras niya sa pag-aasikaso ng bagay na inuwi niya. Hindi na niya hinintay na pumunta ang attorney ng daddy niya. Siya na mismo ang pumunta rito. O apo, saan ka pupunta? Hindi ba't kakarating mo lang galing kay Attorney Cuevas? Nagtatakang tanong ng lolo ni Aya nang makita siya nitong nagbihis na bihis. Lumapit siya rito at nagmano. Mag-a-apply ako sa Golden Journalist Company Law. Sabi niya sa kanyang lolo. Paano ang kumpanya ng daddy mo kung ganun? Bumuntong hininga siya. Isa rin kasi ang kumpanya na itinayo ng daddy niya sa pinoproblema niya. Ayaw niya kasing manahin ang kumpanya dahil hindi naman siya mahilig sa pagnenegosyo. Lo, alam niyo naman po yung rason. Mas gusto ko pa po magsulat ng mga balita
kaysa mamahala. Reklamo niya. Okay, I understand. Pero kasi, paano na ang kumpanya? Andyan naman po si Tito Jeff. At kapag ready na po ako maging CEO, tsaka ako hahalik kay Tito. For now, all I want is to write news. Hindi naman naging mahirap para kay Aya na makapasok sa building ng GJC, lalo na't parang kilala na siya ng mga empleyado. Hindi nagtataka si Aya. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman niya na matunog ang pangalan niya. This way, ma'am. Sumunod siya sa isang babaeng sumalubong sa kanya. Parang inaasahan na talaga siya. Nag-send kasi siya ng message kagabi sa email ng kumpanya. I'm glad you chose our company, Miss Aya Nalfes. Pagpapahayag ng editor-in-chief ng GJC at nakipagkamay sa kanya. Ngumiti siya at umupo sa upuan. It's an honor po. We heard a lot about you. Like you are an outstanding journalist in States. Nakaramdam siya ng hiya dahil sa ginawang papuri nito. You've sent an application letter last night and I've decided that you're hired. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Thank you, ma'am. And as your first assignment, I want you to an interview with Mr. Hiro Fuentes. Para may kung anong pumitik sa utak niya nang marinig niya ang nabanggit na pangalan. Hiro, ma'am? As in the youngest billionaire? Pagkukumpirma niya, tumango naman ito. Nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Iniisip kung papayag ba siya sa first project niya. Nasa isip niya kung hindi siya papayag, baka anong isipin ng editor-in-chief niya. Lalo na't kakahire niya lang at magpapakita kaagad siya ng hindi magandang imahe. Okay po, noted. Pagpayag niya, kahit nalabag sa kalooban niya. Matapos nilang mag-usap, sinamahan siya nito sa magiging table niya. Samot-saring pahayag at reaksyon ang narinig niya sa paligid habang nakaupo siya sa table niya. Pagkarating ni Ayes sa pamamahay nila, inubos niya kaagad ang lahat ng oras niya sa paghahanap ng impormasyon kay Hiro Fuentes sa online. Nakaramdam siya ng paghanga rito hanggang sa hindi niya namalayan na nakangiti na pala siya. Kinabukasan, sa trabaho, ganun pa rin ang ginawa niya. Ngunit sa pagkakataon na ito, naghanda na siya ng ilang mga pwedeng itanong kay Hiro Fuentes. Wow! Ang bilis mo namang nakagawa ng pwede mong itanong. Namamanghang sabi sa kanya ng katabi niyang si Faye. Samantalang ako, aabutin pa ng isang araw. Reklamong dagdag nito na mahina niyang tinawanan. Hindi naman mabilis. Pinag-isipan ko na kasi ito kagabi, kaya sinulat ko na lang. Sabi niya, na ipa-approve mo na yan kay Miss Stella? Umiling siya bago tumayo. Saan ka pupunta? Tanong nito sa kanya. Magpapa-approve lang kay Miss Stella. Okay. Good luck. Pahabol nito sa kanya. Buong akala ni Aya, kailangan niya pang umulit ng ilang beses bago i-approve ang nagawa niya mga tanong. Ngunit, mabilis nitong inaprubahan ang pinasa niya. Tuloy, pinuri na naman siya ni Faye. Ang pag-set na naman ng appointment kay Hiro Fuentes ang pinagtuunan niya ng pansin. Gumawa siya ng letter of request at pinasa na rin sa email ng kumpanya. Naghihintay na lamang siya ng reply. Isang oras ang lumipas, may nag-pop up ng email sa PC niya. Akala niya maganda itong balita. Ngunit mali siya. Kinansel mismo ni Hiro Fuentes ang request niyang interviewin ito. Sa ngayon, parang alam na niya ang dahilan. Girl, saan ka pupunta? Out ka na? Tanong sa kanya ni Faye nang kinuha niya ang mga gamit niya at tumayo. Sa CAH Company? You mean, kay Mr. Hiro Fuentes? Pahina ng pahina nitong sambit. Tumango siya, tsaka lumabas. Mabilis naman siyang nakarating sa CAH Company, hindi kasi rush hour at traffic. I would like to talk Mr. Hiro Fuentes. Sabi niya sa babaeng nasa front desk. What's your name, ma'am? I'm Aya Nalfes from Golden Journalist Company. Okay, ma'am. Wait po. May tinawagan ito at ilang sandali, sinabihan siya na nasa mahalagang meeting ito at kung maaari
Maghintay na lamang. Umuo naman siya. Pinaupo na muna siya nito sa waiting area. Habang may kung anong kinakalikot sa laptop, may narinig si Aya na batang umiiyak sa gilid. At nang tignan niya ito, isa itong batang babae. Nakayuko at malakas ang palahaw ng iyak. Naglakad siya para lapitan ito at aluyin. Kusang lumapat ang kamay niya sa balikat ng bata. Dahilan para umangat ang mukha nito at magtama ang mga mata nila. Namumukhaan ni Aya ang bata. Ito ang bata na pinagkamalan siyang mommy nito. Napangiti siya sa hindi malamang dahilan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari at bakit parang sumisikip ang dibdib niya habang pinagmamasdan ang pagtulo ng mga luha nito sa pisngi. "Mommy?" Tanong ng bata gamit ang humihikbing boses. Lumingon siya sa likuran niya, pati na rin sa paligid dahil baka tinawag nito ang mami niya. Nagtataka si Aya sa bata dahil pangalawa na siya nitong pinagkakamalan. Napatanong siya sa isipan niya kung asan ba talaga ang nanay nito. "Mommy, is that you?" Ulit ng bata. Wala namang nakikitang ibang tao si Aya na nakatingin sa bata maliban sa kanya. Nagdadalawang isip niyang tinuro ang sarili niya. "Baby, bakit ka umiiyak?" Malambing na tanong niya sa bata. "Mommy!" Lumakas ang iyak nito at niyakap siya. Nang tumahan nito, humiwalay siya sa yakap na pinagsaluhan nila. "Mommy, you're here na po." "Baby, hindi ako ang mami mo. Nagkamali ka lang. Nasaan ba ang mami mo? Gusto mo ba tulungan kitang hanapin siya?" Malambing at mahinahon niyang question sa bata. Nakangusong umiling kay Aya ang bata. "Bakit pa natin hahanapin mami ko po? Ikaw nga po si mami ko." Nakangusong reklamo ng bata sa kanya. "Ha? Nagkakamali ka, baby. Hindi ako ang mami mo." "Kali? Nako, Kalisa, ikaw nga. Saan ka ba napunta, bata ka? Pinakaba mo ko." Nag-alalang pahayag ng isang naka-uniforming babae na sa tingin ni Aya, yaya ng bata. "Naku ma'am, salamat po." Mamaya, baling sa kanya ng yaya na mangiyak-ngiyak na. Ibang yaya ito sa kasama ng bata noon sa airport. Ngumiti siya rito at tumango. "Walang anuman po. Sige po, mauna na ako. Bye, Kalisa." Paalam siya, saka binalingan ang batang nangangalang pala ng Kalisa at kumaway. Bumalik siya sa kinaupuan kanina, tsaka pinagpatuloy ang ginagawa. Ilang saglit din, lumapit ang babaeng nasa front desk kanina. Excuse me po, Miss Aya." "Yes?" Nag-angat siya ng tingin rito. Pinapasabi po ni Sir Hiro na mag-i-extend po ng 2 oras ang meeting nila. Ang nais pong mangyari ni Sir, bumalik na lang daw po kayo bukas para sa interview niyo sa kanya. Mahabang paliwanag ng babae. "Okay." Tanging sagot niya. Nagbow pa ito sa kanya bago umalis at bumalik sa pwesto. Kinabukasan, hindi alam ni Aya kung ano ang susuotin niya. Ilang trousers, blazers, skirts, shirts at pants na ang nagkalat sa sahig at kama niya. "Ano bang susuotin ko?" Naiinis na tanong niya sa kanyang sarili. Nakahawak sa magkabilang bewang niya. "Pero teka, bakit ba ako namumblema sa susuotin ko? Si Hiro lang naman yun." Tanong niya ulit sa sarili. "Tsaka, interview ang pupuntahan mo, Aya, ha? Hindi date o kung ano man, kundi interview. For business purposes lang." Paalala niya sa sarili habang nakatingin sa malaking salamin. Tuloy, dahil sa nangyari, malapit na siyang malate at maabutan ng rush hour. Sa pagpunta sa opisina ni Hiro Fuentes, nakasabay niya pa sa elevator ang mga iilang empleyado nito. May naririnig pa siyang bulungan pero hindi niya lang pinagtuunan ng pansin. Tumigil at bumukas ulit ang elevator. Pumasok ang batang nakita niya kahapong umiiyak at pilit na inaangkin siyang bilang mommy. "Mommy?"
Nagulat siya at nakaramdam ni Aya ang mga tingin ng mga empleyadong nakasabay nila. Nakaisip tuloy siya na mas mabuti nang sigurong lamunin siya ng kahihiyan dahil sa nangyari. Hi Kali! Nahihiyang bati niya sa bata at dahan-dahan itong nilalayo sa kanya. Kali, hindi ako ang mami mo, okay? Mahinahong paalala niya sa bata. Ikaw nga po ang mami ko. Reklamo naman ito sa kanya. Sinubukan namang patigilin ng yaya ni Kali ang bata, pero parang ang tigas talaga ng ulo. Bakit mo naman nasabi? Kasi same tayo ng eyes, color blue, and I saw your... Shh! Kali, nakakahiya. Mahinang saway ng yaya ni Kali sa bata. Lumabas na ang lahat ng mga nakasabay nila mga empleyado. Kay buong akala ni Aya na susunod ring lalabas ng elevator si Kalisa at ang kasama nitong yaya. Pero nagtataka siya nang lumabas ito kasama sa floor kung saan exclusive ang buong floor sa CEO. Nagulat din siya na parang itong normal lang kung magtatakbo. Daddy! Ngunit akala ni Aya yun ang ikakagulat niya dahil mas lalo siyang nagulat nang tawagin ni Kalisa si Hero Fuentes na nakatayo sa di kalayuan at niyakap sa binti. Nakita niya rin kung paano yakapin ito ng mahigpit ni Hero. Hindi alam ni Aya kung ano ang gagawin niya, kung lalabas ba siya o ano. Hindi niya maproseso ang nangyari. Take a seat, Miss Aya Nelves. Puno ng awtoridad na pagkakasabi nito sa kanya gamit ang malamig na boses. Parang natuod siya sa kinatatayuan at nararamdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Kinakabahan man, umupo siya. Daddy, you're scaring mommy! Pagalit na reklamo ng batang si Kalisa sa daddy nito. Napakagat siya sa sariling labi dahil sa sinabi ng bata. Yaya, pakidala na muna si Kali sa kantin. Utos ni Hero sa yaya. So, let's start? Casual na tanong niya sa lalaki. Nagawa niya pang ngumiti. Iminaswertra ni Hero ang kamay nito at tumango sa kanya. Mr. Fuentes, how's life being the youngest billionaire worldwide? Basa niya sa hinandang mga katanungan. It's fine. Masaya ako sa kung anong narating ko ngayon despite the challenges I've been through these past few years. Maliit siyang tumango sa sagot nito. How about you? Kamusta ka na? Saglit siyang natigilan dahil hindi niya inaasahan tatanungin siya ni Hero. Napakadali ng tanong, ngunit para kay Aya, sobrang hirap. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Napalunok si Aya at napaayos ng upo. Okay naman ako, Mr. Fuentes. Sagot niya na lamang. So, there were many speculations floating on social media about you, Mr. Fuentes. Ang sabi ron, muntik mo na raw talikuran ang posisyon na iniwan sa iyong ama. How true is this? Matapos ang interview, kinuha ni Aya ang recorder sa lamesa at pinatay iyon. Parang nakahinga siya ng maluwag nang matapos ang interview at nakalabas na siya ng building. Nang makarating sa parking lot, napabuga siya dahil sa pagpigil hininga habang kasama sa iisang lugar si Hero. Bumalik si Aya sa workplace niya at para simulan sa pag-aayos ng interview at para maisubmit na niya sa mismong araw. Na-interview mo na si Hero Fuentes? Lumapit ka agad sa kanya si Faye pagpasok niya. Oo, dun ako nang galing. Sagot niya, tsaka umupo sa lamesa niya. Binuksan niya ang PC at nagsuot ng earphones para simulang magsulat. Inabot siya ng halos 2 oras sa pagsusulat habang umabot naman ng 30 minutos ang ginugol niya sa pagpapalis niya. Aya, napalingon siya kay Faye nang tawagin siya nito at kinalabit. Bakit? Tapos ka na? Gusto mong sumama sa amin? Kumain sa labas? Umiti siya at tumango. Sige, ipapasa ko lang ito saglit kay Miss Stella. Okay, hintayin ka namin. Pagkatapos nga magpasa ni Aya sa editor-in-chief nila, bago umuwi, kumain muna sila sa labas.
sa restaurant malapit lang sa GJC. Nag-take out din siya ng pagkain nang umuwi siya para sa lola at lolo niya. Lumipas ang 2 araw. Simula nang maipasa niya sa editor-in-chief nila ang balita, natatanggap siya ng mga samot-saring papuri. Nakaramdam siya ng labis na tuwa at galak. Congratulations for your first assignment, Aya. You are truly a best journalist. Papuri sa kanya ng editor-in-chief nila nang personal itong pumunta sa kanya sa lamesa niya. Thank you po, Miss Stella. Pagpapasalamat niya. Dahil dyan, napag-decide ko na gawing cover ang balita mong ito. Pahayag nito na ikinagulat niya at ng lahat. Napatakip siya sa sariling bibig. Pinoproseso ang nangyari. Oh my God! Tanging lumabas sa bibig niya. Naramdaman niya ang pagyugyug ni Faye, ang balikat niya. Nagsusumigaw ito sa tuwa. Totoo ba to? Hindi makapaniwalang tanong ni Aya. Aya, ang galing mo! Ikaw pala ang nakakagawa nito sa buong kasaysayan ng JJC. Ang saya ko para sa iyo. Pahayag ni Faye sa kanya at nagtatalon pa. May naramdamang mainit na likido si Aya sa pisngi niya. Mahina siyang natawa dahil hindi niya pala namalayan na umiiyak na pala siya. Huy, bakit ka umiiyak? Hala, baka sabihin nila inaway kita. Natatarantang sabi ni Faye nang umiyak siya nitong umiiyak. Wala to, ang saya ko lang. Sagot niya. Hindi alam ni Aya kung bakit siya ganito ka-emosyonal, gayong sanay naman siya sa States na palaging ang balita ang cover ng buong newspaper. Hindi niya alam kung ano ang dahilan. Paano mo nagawa yun? Maya-maya, tanong ni Faye sa kanya. Ha? Ang alin? Bakit ang bilis mong na-interview si Mr. Hero Fuentes? Ang daya naman. Nakangusong sabi ni Faye sa kanya. Mahina siyang natawa. Bakit? Hindi pa ba siya na-i-interview ng JJC? Naku, Aya, hindi pa. Tsaka, hindi lang JJC, pati na rin na ibang journalist sa iba't ibang channel. Kaya hindi na kami magugulat kung papatok ang sales ng JJC at magkaroon ka ng second batch interview kay Mr. Hero Fuentes. Inaabangan to ng lahat eh. Bulalas ni Faye. Hindi na lang siya nagsalita at kumiti na lang. Hindi nga nagkamali si Faye sa sinabi niya. Dahil makalipas lang ang 2 araw, mataas ang sales ng JJC at pinatawag siya ng editor-in-chief. Bakit po, Miss Stella? Tanong niya sa editor-in-chief nila na makaharap na niya ito. I want you to have a second interview with Mr. Hero Fuentes. Nanlumo kaagad si Aya sa narinig. Pumasok kaagad sa isipan niya ang sinabi ni Faye. Hindi nga ito nagkamali. This time, I want it to be about his love life. His personal life that doesn't associate with work. Sabi nito, mukha pang nag-i-imagine sa kalalabasan. Napalunok siya sa sariling laway. Naisip kaagad ni Aya ang kung anong mangyayari sa kanya. Kung sa unang ang interview, hirap na siyang makahinga. Paano pa kaya sa susunod? Tuluyan na kaya siyang mawawala ng hininga? Okay po, Miss Stella. Pero, paano po ang interview ko with Mr. Tanaka bukas? Still, go with it. And additionally, I want the news about Mr. Fuentes will be done by May 24. Natigilan siya dahil sa gulat. Napaisip siya kung seryoso ba talaga ito gayong May 16 na ngayon at may interview pa siyang gagawin bukas at sa makalawa. Nanlulumong umupo siya sa lamesa niya pabalik. Dahil may number siya ni Hero na binigay ng sekretary nito noon, tinawagan niya ito. Ilang ring lang, sumagot kaagad ito. Dinumog kaagad siya ng kaba. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Hello? Is this Mr. Fuentes? Formal na bati niya. Yes, it's me. Aya? Saglit niyang inilayo sa kanya ang cellphone niya dahil sa ginawang pagbanggit nito sa pangalan niya. Bakit niya nalaman na ako to? Tanong ni Aya sa isipan niya. Yes, it's me. Gusto ko lang tanungin kung free ka ba this afternoon? May meeting ka ba? Wala. Why? I would like to talk to you personally. Alright, let's just meet. I'll text you the location. Kahit hindi siya nakikita, tumango siya.
Okay, thank you. Pinatay niya ang tawag at saka nilapag ang cellphone. Napatingin siya kay Faye na makitang nakatingin ito sa kanya. Sino yun? Tanong nito sa kanya at may kung anong mapang-asar na ngiti sa labi. Wala, si Mr. Hero Fuentes lang. Ay, shala callmate na kayo? Pabiro niya lang itong inirapan at pinagpatuloy ang ginagawa. Ilang saglit, naka-receive na siya ng text galing kay Hero. Lugar iyon ng pagkikitaan nila at oras kung kailan. Mabilis lumipas ang oras at parang isang kurap lamang ng mata ni Aya. Oras na para makipagkita kay Hero. Nag-ayos siya ng konti bago lumabas ng building. Pinuntahan ang tinext na lugar ni Hero. Agad rin naman siyang nakarating, lalo na't hindi naman kalayuan mula sa pinagtatrabahoan niya. Pagpasok niya sa restaurant, namataan niya kaagad ang pamilyar na nakatalikod na figura ng lalaki. Huminga siya ng malalim bago naglakad patungo rito. Sorry, late ako. Pagpapaumanhin niya nang nasa harapan na niya ito. It's fine. Hindi pa rin naman ako ganun katagal. Pahayag naman ito. Tumango na lamang siya at umupo. Let's eat. Aya nito sa kanya. Tinignan niya ang mga pagkaing nakahain sa harapan niya at mukhang napansin ni Hero ang ginawa niya dahil mahina itong tumikim. I'm sorry. I already ordered. Do you want to order another food? Hindi na. Okay na yan. Sabi niya at nagsimula nilang kumain. So, what do you want us to talk about? Tanong ni Hero sa kanya habang kumakain sila. Uminom na muna siya at nagpunas ng gilid sa labi bago nagsalita. Yung interview ko kasi sa'yo last time, nagustuhan ng editor-in-chief namin. Panimula niya. And she want me to have another interview with you. I thought she liked our last interview. Bakit niya gusto ulit ma-interview mo ako? Napakagat siya sa sariling labi. Nagsimula siyang ipinagpawisan kahit na malakas naman ang aircon. Yung last interview kasi is all about business. And as what I've said, nagustuhan at pumatak yun. So, how much more kung about naman sa ibang concept tungkol sa maipalabas ko? Anong concept ang tinutukoy mo? Katulad ng personal life mo na pwede mong i-share. Please, Mr. Fuentes, allow me to have an interview with you. Binigyan ako ng deadline ni Miss Stella. She wants this to be done by May 24. Pakiusap niya kay Hero. Napanood niya kung paano gumalaw ang panga nito. My schedules are full, Miss Nelfes. Malamig nitong sabi sa kanya. Kinabahan si Aya sa tono ng pananalita nito. Halatang may hindi nagustuhan. Kahit makisingit lang ako. Please, I really need this. Fine. Come with me, then in Palawan. Ha? Anong gagawin natin sa Palawan? Nagtatakang tanong niya kay Hero. I thought you need it. Kaya sumama ka sa akin sa Palawan at isisingit kita sa schedule ko. I would be around in a week. Kaya kung gusto mo talaga ako ma-interview, sumama ka sa akin sa Palawan. Saglit na tigilan si Aya. Napaisip siya kung ano ang gagawin, kung papayag ba siya o hindi, gayong kasama niya si Hero. Pero naisip niya na wala na siyang ibang pagpipilian. Sige, pagpayag niya. Lumipas ang ilang araw at dumating na ang araw na pupunta sila ni Hero sa Palawan. Hindi alam ni Aya kung ano ang maaaring mangyari pero pinapanalangin niya na sana gabayan siya ng mumunting anghel niya. Habang papalabas ng bahay si Aya, nakatanggap siya ng tawag galing kay Hero. Hello? Sagot niya sa kabilang linya. Where are you? Magpapahatid pa lang sa airport. Bakit? I'll pick you. Wait for me. Walang nagawa si Aya, kundi ang sumang-ayon. What's your location? Sa bahay nila Lola. Nauutal na sabi niya. Ilang saglit lang, dumating na si Hero. Buong akala ni Aya, sila lang dalawa. Ngunit ang pagbuksan siya nito ng pintuan at makapasok, nasa likuran pala si Kalesa. Payapang itong natutulog. Napangiti siya at parang hinaplos ang puso niya. Did you eat before leaving your house? Nabaling ang paningin niya kay Hero na magsalita ito. Yes, Mr. Fuentes. Dahil sa sagot niya,
Napansin niya ang pag-iba ng timpla ng mukha ni Hiro. Tumagis ang bagang nito. Can you stop calling me Mr. Fuentes? Just call me the way you call me before. Nahihirapang pakiusap nito sa kanya. Wala sa sarili siyang tumango. Hindi niya alam kung bakit ang bilis niyang sumang-ayon sa gusto ni Hiro na mangyari. Naisip ni Aya na siguro dahil ito ang alam niyang paraan para makabawi kay Hiro sa nangyari sa kanila noon. Ito lang ang tanging paraan na alam niya para maibsan ang galit na nararamdaman ni Hiro sa ginawang pag-iwan niya noon na walang paalam at sa pagkawala ng anak nila. Okay. Nang nakasakay na sila sa eroplano, magkatabi sila ni Hiro habang kalong-kalong naman nito ang anak na si Kalesa. Habang natutulog pa din, hindi niya rin namalayan na nakatulog na din pala siya at nagising lang nang gisingin siya ni Hiro dahil lumapag na ang sinasakyan nila. Paglabas nila ng airport ng Palawan, may nag-aabang na sa kanila isang puting van. Kahit na inaantok siya, pinilit niyang huwag bumagsak ang mga mata dahil naisip niya na sobrang nakakahiya na lalo't at natulog pa siya kanina sa eroplano. Inaliw niya na lang ang sarili sa pagtitingin-tingin niya ng mga dating larawan niya sa gallery niya. We're here. Napalingon siya kay Hiro na magsalita ito. Tumango siya at kinuha ang maleta. Hayaan mo na sila dyan. Let's go to our room. Yaya ni Hiro sa kanya na naging sanhi ng pagtigil niya sa paglakad. Magkasama tayo ng room? Tanong niya. Yes, there's no other available room, Aya. Book na lahat ni Fred para sa kasal niya. Nagulat siya sa sinabi nito dahil buong akala niya meeting ang pinuntahan nila rito pero mali pala siya. Dadalo pala ng kasal si Hiro sa kaibigan nilang si Fred. Bakit hindi mo sinabi? Nagtatanong siya, tinignan ni Hiro. Napakamot siya sa sariling batok. Hindi ako imbitado? Pabulong niyang sabi. What are you talking about? It's our friend's wedding, so automatically invited ka. I have your invitation. Ibigay ko sa'yo pagdating natin sa room. Sabi ni Hiro sa kanya at hinawakan siya kamay tsaka hinila. Wala siyang nagawa kundi sumunod na lamang. Magpahinga na muna kayo ni Kali. Pupuntahan ko lang si Fred. Tumango siya kay Hiro nang magpaalam itong lalabas muna. Humiga na lamang siya at tumabi kay Kali para matulog dahil unti-unti na rin niyang nararamdaman ang pagbigat ng talukmata niya. Hindi niya alam kung ilang oras siya nakatulog. Basta paggising niya, madilim na sa buong resort at wala na rin si Kali sa tabi niya. Pumasok kaagad sa isip niya na baka kinuha ito ni Hiro. Gumamit na muna siya ng banyo para maligo at nang lumabas siya, nagulat siya. Muntikan pang madulas kung hindi siya nakahawak sa hamba ng pintuan nang makitang nakaupo sa kama si Hiro habang kalong-kalo si Kali. Mommy? Lumapit kaagad sa kanya si Kali at niyakap siya sa binti. Kali. Saway sana ni Hiro sa bata pero sininyasan ito ni Aya na wag na. It's fine, hayaan mo na. Sabi niya, hindi niya alam kung bakit sa tuwing tinatawag siya ni Kali na mommy, parang tumatalon sa tuwa ang puso niya para siyang hinahaplos. Kali, bitaw na. Let's have dinner. Maya-maya, sabi ni Hiro na hindi humihiwalay si Kali kay Aya. Hawak nilang dalawa sa magkabilang kamay si Kali habang papalabas ng room at patungo sa restaurant ng resort. Mailan pa silang nakakasalubong, nakakilala nila noon at kakilala naman ni Hiro na hindi kilala ni Aya. Nang makapasok sa restaurant, si Hiro na ang nag-order para sa kanilang tatlo. Do you also like cheesecake, Kali? Natutuwang tanong ni Aya kay Kali nang makitang masaya itong kumakain ng cheesecake. Yes po, sabi ni Daddy. Same raw po tayo kasi favorite mo rin daw po ang cheesecake. Maligalig na sabi ni Kali sa kanya. Napangiti naman siya at tumingin kay Hiro na nakatingin din pala sa kanya. Nakaramdam siya ng pagkaasiwa dahil sa paraan ng pagtitig nito. Kailan kita pwedeng interviewin? Kailangan ko kasing mauna sa inyong umuwi kasi may importante akong lakad. Pahayag niya kay Hiro habang kumakain sila. Tomorrow, pagkatapos ng kasal nila Fred. Sagot naman sa kanya ni Hiro na tinanguan niya. Kinabukasan,
Sabay silang umattend ng kasal sa kaibigan nilang si Fred. Kinawayan siya ni Fred na makita siya nito. Nang nasa reception na sila, parang may alam na ito sa nangyari sa kanila ni Hiro dahil parang nag-iingat ito sa mga sinasabi. Excuse me bro, babalik na muna kami sa room namin. May gagawin lang kami. Paalam ni Hiro sa kaibigan nilang si Fred dahil i-interviewin na niya ito. May mapanuksong ngiti sa labi nang papalabas sila ng reception. Dahil nakatulog na din si Kali, hinihiga na muna ito ni Hiro sa kama bago siya binalingan. Sa labas na lang tayo para hindi magising si Kali. Tumango siya bilang sang-ayon sa sinabi ni Hiro. Kinuha niya ang notebook at ang recorder sa bag tsaka dinala sa labas. Are you ready? Tanong ni Aya kay Hiro. Tumango naman ito. Based on the social media, you have dated many models and actresses. How true is this? Una niyang tanong nang makita ang articles tungkol dito sa social media. Habang naghahanap siya ng impormasyon, naisip niya na totoo dahil sino ba naman ang aayaw sa isang Hiro Fuentes? Gwapo ito at matalino. Bonus na lang ang pagiging mayaman. I never dated anyone. I don't date for fun. I only date to marry. Sagot kaagad nito na parang hindi pinag-isipan. Maliit siyang tumango. In any thought, are you planning in looking for a second mom for Kali, your daughter? No. Diretsong sagot ni Hiro sa tanong niya. Nakaramdam siya ng kirot sa dibdib. Simula na magkahiwalay sila ni Hiro, minsan na ring pumasok sa isipan niya na baka sakaling pagbalik niya may mahal ng iba si Hiro. Matagal na iyong tinanggap ni Aya. Ngunit nang marinig niya mismo sa bibig nito, naisip niya na talagang kakaiba pa rin ang sakit dahil hindi niya inaakalang may mamahalin ng iba si Hiro bukod sa kanya. Tumango si Aya habang pinipigilan ang sarili na huwag umiyak. Hindi niya matanggap na may iba ng mahal si Hiro. Samantalang siya, si Hiro pa rin ang mahal hanggang ngayon. Nasundan pa ng ilang katanungan ang ibinato ni Aya kay Hiro hanggang sa maubos na nila ang mga inilista niyang mga tanong. Bukas ka nang bumalik ng Maynila. Gabi na at delikado sa daan. Mukha ring uulan. Sabi ni Hiro sa kanya nang matapos ang interview. Maliit siyang tumango. Dahil siguro sa pagod, agad nakatulog si Aya. Na magising kinabukasan, hindi niya inaasahan ang malakas na ulan. Nilingon niya ang kabilang gilid ng kama kung nasaan si Hiro at Kali na mahimbing natutulog. Bumangon si Aya at pumasok sa banyo para maghanda. Nang lumabas siya, gising na ang dalawa at magkaharap na sa lamesa para kumain. Mukha siya na lang ang hinihintay. Good morning, Mommy! Bati sa kanya ni Kali. Lumapit pa ito at hinalikan siya sa pisngi. Napangiti siya sa ginawa ng bata dahil talagang pinanindigan nito na si Aya ang mami nito. Hi baby, good morning. Bati niya pabalik at hinalikan din ang bata. Nakahawak si Kali sa kamay niya nang umupo siya sa upuan ng inupuan kanina ng bata. Nagawa pa nitong kumandong sa kanya at maglambing. Kali, get off. Nahihirapang kumain si mami mo niyan. Saway ni Hiro kay Kali. Literal na tigilan si Aya dahil hindi niya inaasahan na maririnig niya mula sa bibig ni Hiro ang salitang mami nang tinutukoy ay siya. Sorry. Paghingi ng paumanhin ni Hiro sa kanya dahil mukhang napansin nito ang pagkatigil niya. Hindi, okay lang, sabi niya. Matapos nilang kumain, lumabas siya ng room at umupo sa upuan na nasa labas. Niyakap ang sarili dahil sa sobrang lamig na nararamdaman. Nakasuot pa naman siya ng damit na walang manggas dahil nakalimutan niyang magdala ng jacket. Habang hinahayaan niyang dumaloy ang bawat patak ng ulan sa kamay niya, dumating si Hiro at tumabi sa kanya. Huwag ka munang umalis ngayon at bukas. Pahayag ni Hiro na magsalita ito sa tabi niya. Umangat ang tingin ni Aya kay Hiro, dahilan para magtama ang paningin nila. Bakit? May bagyo. Baka mapano ka pa. Dahilan ni Hiro sa kanya. Umiling siya. Hindi na. Sa tingin ko, hindi rin to magtatagal at titila rin to mamaya. Sabi naman niya. Kahit na tumila ang ulan mamaya, there's still a big possibility
that will rain during your flight. Baka ano pa mangyari sa'yo. Pagdadahilan pa din ni Hiro sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang nakaramdam ng inis kay Hiro. Teka nga, why are you thinking of a dangerous event that might happen while on my way home? Mahinahon pero naiinis na tanong niya. Alam kong galit ka sa akin dahil sa nangyari, Hiro. Pero gaano ka ba kagalit sa akin para pati kagustuhan kong umuwi pag-iisipan mo ako ng masama na may mangyayari sa akin? Nagagalit na tanong niya at tumahangos. Nakita niya kung paano nanlaki ang mga mata ni Hiro sa biglaang pagkumpronta niya. Hiro, look, I'm doing a favor. Alam kong galit ka sa akin because of what happened 4 years ago. Kaya ako na mismo ang lalayo sa'yo. Nahihirapang sambit niya. Aya, what are you talking about? Naguguluhan na tanong sa kanya ni Hiro. Pagak siyang tumawa at mabilis na pinaalis ang luha sa pisngi. Stop pretending, Hiro. I know you know what I'm talking about. Nagpipigil na kontra niya. Just mad at me if you want. Just please don't wish for me to get hurt while I'm on my way back to Manila. Kasi may naghihintay sa akin kailangan kong puntahan. May ibang araw pa, Aya. Gano ba siya kaimportante at handa mong ipahamak ang sarili mo? Pinutol niya ang sinabi ni Hiro sa sigaw niya na sapat na hindi marinig ni Kali sa loob. Importanteng importante. Hiro, how could you? Ni minsan ba, naisip mo ang anak natin? It's her birthday tomorrow. Kaya wala akong pakialam kung ano pa ang mangyari sa akin. Ang importante, mapuntahan ko siya at maiparamdam ko sa kanya na kailanman hindi ko siya nakalimutan para masabi ko sa kanya na mahal ko siya kahit na hindi niya ako naririnig. Pahina ng pahina ang boses ni Aya habang isa-isa niyang binibitawan ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Isinubsob niya ang buong mukha sa sariling palad at doon umiyak ng umiyak. Aya, tawag sa kanya ni Hiro sa mahinang boses. Kaya hindi kita masisi, Hiro, kung galit na galit ka sa akin. Kasi dahil sa akin, kinawala sa atin si Isabel. Humahagulgol na sabi niya kay Hiro. Aya, I'm not mad at you. Mahinang sabi sa kanya ni Hiro at kinulong siya sa bisig nito habang hinahaplos ang likuran niya na parang pinapatahan siya. Ngunit para kay Aya, kabaliktaran ang nangyari. Imbis na tumahan siya, mas lalo lamang siyang naiyak. Hindi ako galit sa'yo. Pag-uulit pa nito, paulit-ulit rin siyang umiling at bahagyang lumayo kay Hiro. You don't have to lie, Hiro. Tanggap ko naman ang galit mo sa akin. Kasi hanggang ngayon, sinisisi ko ang sarili ko sa pagkawala ng anak natin. Sabi niya at muli namang umiyak. Sorry. I'm really sorry. I didn't deliver our angel safely. Sorry. I was not strong enough for her that time. What are you talking about, Aya? Hindi kita maintindihan. Naguguluhang tanong ni Hiro sa kanya habang may pag-alala sa mukha. So talagang nagsasabi ng totoo si Mommy? Wala ka talagang nung ipinanganak ko ang anak natin? Kaya hindi mo man lang ako dinamayan nung nawala sa atin si Isa? Sunod-sunod na tanong niya at may galit sa boses. Aya, I was there. Andun na ako nung isinilang mo ang anak natin. Sagot naman ito sa kanya. Kung ganun, bakit hindi mo man lang alam ang nangyari kay Isabel? Bakit, Hiro? Bakit? Umiiyak na tanong niya at nagsusumamo. Aya, anong sinasabi mong wala na ang anak natin? Nakakunot ang noo na tanong ni Hiro sa kanya. Alright, ang mommy mo. Maya-maya, sabi nito na parang alam na niya. Anong si Mommy? Our daughter is safe. She's alive, Aya. Sabi ni Hiro na nagpatigil sa kanya. What? Anong sinasabi mo? Ngayon, siya naman ang naguguluhan sa sinabi ni Hiro. Hindi alam ni Aya kung ano ang sinasabi nitong safe ang anak nila gayong wala na ito sa kanila. Buhay ang anak natin, Aya. Anong buhay ang sinasabi mo, Hiro? Naiinis na tanong niya kay Hiro at tuluyang lumayo rito. Nahawakan ko siya, Hiro. Binigay ng nurse sa akin ang anak natin. Pero nung nahawakan ko na siya, wala na siyang hininga. Hindi na siya humihinga, Hiro. Kaya anong sinasabi mo?
Pasigaw na tanong niya at naiinis na hinila ang buhok. I don't care what you will gonna say, but blame your mom for it. Kasi buhay ang anak natin, Aya. Buhay ang sinasabi mong Isabel. It's Kali, Aya. Nasa akin ang anak natin. Umiiyak na pagpapaalam Hiro sa kanya. Tsaka matunog na bumuga ng hininga. Sino yung batang pinagluksaan ko? Sino yung inakala kong anak natin? Ang mami mo lang ang makakasagot sa'yo niyan. Bakit nasa'yo si Kali, Hiro? Bakit mo itinago sa akin ang anak ko? I was there when you're about to give birth to Kali. Tinawagan ako ng kasambahan niyo noon. I managed to go inside the delivery room so that I can be with you. Pero ang sabi ng doktor, you can deliver our child normally and you have to undergo cesarean section. Lumabas ako at ang lumabas ako, sinalubong ako ng mami mo. She warned me, Aya. Pinagbantaan niya ako. Ginamit niya sa akin ang mga kahinaan ko at kayo yun ni Kali. So all this time, Mami was behind it? Anong ginawa niya? Did she hurt you? Hindi sumagot si Hiro sa tanong niya at sa pananahimik pa lang nito, alam na ni Aya ang sagot. Hiro, sorry. Sorry, wala akong nagawa. Ano pang ginawa niya sa'yo? Nahihirapang sambit niya dahil hindi niya matanggap na umabot pala talaga sa punto na magagawang manakit ng mami niya. Sinuri niya nakikitang balat ni Hiro para tignan kung meron bang peklat na natira. Sinabi niya na kunin at ilayo ko ang anak natin sa'yo. Dahil kung hindi, siya ang maglalayo sa bata sa atin. Ayoko mawala sa atin si Kali. Siya lang ang makapagkukunan ko ng lakas nun. Kasi kahit ikaw, inilayo ka sa akin. Nahihirapang narisambit ni Hiro. Hindi kaya ang nararamdamang sakit. Thank you. Tanging sinabi niya dahil sa isip ni Aya, ang pagpapasalamat lang ang kaya niyang gawin. Hinawakan ni Hiro ang kamay niya at hinila para yakapin. Yumakap siya pabalik at parang batang umiiyak. Tahan na, Aya. Pagpapatahan sa kanya ni Hiro habang hinahaplos ang likuran niya. Hindi niya alam kung ilang minuto ang pananatili niya sa bisig ni Hiro hanggang sa tumahan siya. Humiwalay lang siya na may maliit na tumawag sa kanya kay Hiro. Daddy? Daddy! Tawag ni Kali kay Hiro. Pinunasan niya ang luhang nasa pisngi niya dahil ayaw ni Aya na makita siya ng anak niya na umiiyak. Daddy? Si Mommy? Did she left na po? May work na po ba si Mommy and she will not be around tomorrow? Humihikbing tanong ni Kali kay Hiro. Hindi siya nito nakikita dahil kinukusot nito ang mata at nakasubsob ang mukha kay Hiro. Muli na naman siyang naiyak pero sa pagkakataon na ito, umiiyak na si Aya dahil sa tuwa. Dahil sa wakas, mahahawakan na niya ang anak niyang inakalang wala na sa mundo. Dahil sa wakas, maipaparamdam na niya sa anak niya kung gaano niya ito kamahal na kailanman hindi ito nawala sa isipan niya. Kali, tahan na. Baby, come on, look at me. Malambing na utos ni Hiro sa anak nila. Nang tumingin naman si Kali sa daddy nito, hindi pa rin siya nito nakikita. Mommy was still here. Look at beside me. Sabi ni Hiro. Nag-squat siya at ginaya ang pwesto ni Hiro para mapantayan ang anak nila. Hi baby. Nahihirapang sambit niya dahil sa mahihinang hikbi. Mommy? Mommy! I thought you left na po. Sabi ng anak niya sa kanya. Umiling siya at mahigpit na naiyakap si Kali. Ngayon, pumasok sa isip ni Aya kung bakit sa tuwing nakikita niya si Kali, parang hinihili ang puso niya sa tuwa. At sa tuwing umiiyak naman ito, nasasaktan din siya. Sorry baby. Sorry wala si Mommy sa tabi mo. Simula sa araw na to, hindi na ako aalis sa tabi mo. Pangako. Why? Done ka na po sa work mo sa ibang place? Inosenteng tanong sa kanya ni Kali. Tumango naman siya. Ilang oras ang lumipas. Walang ibang ginawa si Aya, kundi ang manatili sa tabi ni Kali at nakipaglaro para sulitin ang ilang taong na wala sa tabi ng anak niya kahit na alam niyang marami pang araw para makabawi siya sa anak niya. Habang nagtatawanan sila ng anak,
pumasok si Hiro galing sa labas. Let's have lunch outside. Aya nito sa kanila at umupo sa huling bahagi ng kama. Hindi na ba umuulan sa labas? Tanong niya rito. Hindi na. Sagot nito at umiling. Let's go? Tumango siya at umalis sa kama. Let's go baby. Lunch na daw tayo, sabi ni Daddy. Habang naglalakad patungo sa restaurant, hawak nila ang magkabilang kamay ni Kali at ang nahihirapan itong umakyat sa hagdanan, kinarga na lang ito ni Hiro. Mahina siyang tumawa. Habang kumakain sila, dumating si Fred, ang kaibigan nila at best friend ni Hiro, kasama ang asawa nito. Hey! Bati nito kay Hiro. Tumayo para batiin ang asawa nito. Would you like to join us? Alok ni Aya sa mag-asawa na samahan sila sa tanghalian. Ngunit umiling lang ang mga ito at gumiti. Hindi na, Aya. Makakaabala pa kami sa family bonding nyo. Rason nito na may ngiting nangaasar. Umirap siya kay Fred at ngumiti na lang. Sira, para ka namang ibang tao. Dati nga, nakikain ka sa baon ni Hiro. Pangbabatong asar niya sa kaibigan. Huy, Aya naman. Walang ganyan. Baka sabihin nitong asawa ko, ganun ako ka-feel at home. Sabi nito sa kanya na tinawanan lang ng asawa nito. Mauuna na kami sa inyo. Enjoy your meal. Paalam ng asawa ni Fred sa kanila bago umalis sa table nila. Matapos nilang kumain, nagpaalam na muna siyang gagawin ang balitang ipapasa niya sa editor-in-chief nila sa pamamagitan ng email. Bala kasi ni Aya, sumabay na lang kay Hiro at Kali sa pag-uwi dahil gusto niya pang makabanding ang anak. Nasa dalampasigan naman ang mag-ama at naglalaro. Nang bumalik ang mga ito, hapon na at saktong tapos na siya sa ginagawa. Naipasa na rin niya sa editor-in-chief niya. Hi! Did you enjoy? Maligalig na tanong ni Aya sa anak habang sinasalubong ito dala ang 2 towel. Ibinigay niya kay Hiro ang isa at pinalupot naman niya isa sa anak at binuhat para linisan sa loob ng banyo. Yes po. Masayang sagot naman ito. Tapos ka na sa ginagawa mo? Tanong sa kanya ni Hiro na nakasunod sa kanila. Oo, sagot naman niya tsaka tumango. Sabay nilang pinaliguan ang anak nila sa loob ng banyo. Nauna naman silang lumabas at nanatili si Hiro sa loob para maligo na rin. Siya naman ang panghuling gumamit ng banyo. Nang lumabas siya, nakatulog na si Kali at nakayakap kay Hiro. Parang hinaplos ang puso niya sa tuwa sa nakikita. Ano kayang mangyayari ngayon kung hindi mo piniling ilayo sa akin si Kali, gaya ng utos ni Mami noon? Maya-maya, tanong niya. Nilingon siya ni Hiro at pinagkunuutan ng noo. Let's not talk about it, Aya. Let's just move on from the past. Can we do that? Malumanay na tanong sa kanya ni Hiro na sinang-ayunan naman niya. Bakit nga pala kay Lola Alicia ka tumutuloy? Glad your parents agreed. Sabi ni Hiro na parang isang himala na nangyari ang mga nangyayari sa kanya ngayon. Tama naman kasi si Hiro dahil sa isip ni Aya na kung kasama niya pa ang mga magulang niya, ngayon, lalo na ang mami niya, hindi ito papayag. Maliit siyang ngumiti. Dergan, simpleng sabi niya. Nakita niya kung paano natigilan sa paghaplos sa buhok ni Kali si Hiro at nakangang tumingin sa kanya. They met an accident while they on their way in States para bisitahin ako. Dagdag niya, inaantok na ako. Good night, sabi niya dahil ayon na niyang alalahanin pa ang nakaraan lalo na sa nalaman niya ngayon. Dahil sa nangyari, biglang pumasok sa isip niya ang katanungan kung may alam ba ang lolo at lola niya sa ginawa ng mami niya. Kinabukasan, maagang gumising si Aya. Excited kasi siya dahil ito ang unang kaarawan ni Kali na kasama siya. Nakangiti niyang pinagmamasdan ang mukha ng anak niya. Mahina siyang natawa na mapagtanto niya ang mahahabang pilik mata at ang hugis ng kilay nito ang nakuha ng anak nila ni Hiro sa kanya. Lahat nakuha ni Kali kay Hiro. Happy birthday, baby! Malambing niyang bati sa anak niya na bumukas ang mga mata nito. Malapad itong ngumiti
sa kanya at agad na nangihingi ng halik at yakap na malugod naman niyang ibinigay. Thank you, Mommy. Pasalamat ito sa kanya habang nakayakap. You're the second person to greet me today. Nanangkit mata niya sa dagdag na sinabi ng anak niya. Who's the first one? Birong bagtataray niya at nakataas pang isang kilay. Me. Napatingin siya kay Hiro nang lakas loob itong sumagot. Excited ka na for your birthday today? Nakangiting tanong niya sa anak. Masaya naman itong paulit-ulit na tumango. Tinawanan ito nila ni Hiro. Okay, kaya mag-ready na tayo. Sigaw ni Hiro at mabilis na binuhat ang anak nila. Sa dalampasigan, naisipan nila Hiro na ganapin ang simpleng handaan sa birthday ng anak nila. Pinagtalunan pa ito nila kagabi kung sa restaurant ba ng resort gaganapin o dito sa dalampasigan. Pero syempre, siya ang nasunod. Kanina pa nagsimula ang birthday celebration at lahat ng mga bisita nila, close friends lang din nila. Umuwi pa si Krisa nang sabihin niya rito ang mga nangyari. Nag-e-enjoy na ang lahat sa dagat habang natira naman silang tatlo dahil naiinitan daw ang mag-ama. Nginiwian niya lang si Hiro dahil kahit kailan ang arte talaga. Nasabi nilang ni Aya sa isipan niya na walang pinagbago. Do you want to see Mommy's gift? Bulong niya mismo sa tenga ng anak. Maliwanag ang mga mata nito na humarap ito sa kanya. Natawa siya dahil para tignan sila ni Hiro na nakakunot ang noo. Pinagkakaisahan niyo ba ako? Pag-aakusan nito sa kanila. Feeling mo naman, sabi niya rito. Can I see your gift, Mommy? Nasasabik na tanong ni Kali sa kanya. Hinalikan niya ang tungki ng ilong nito. Hiro, pakiabot ang bag ko. Pagpapakiusap niya. Mula sa loob ng bag niya, kinuha ang isang pulang maliit na box. Binigay niya iyon kay Kali. Here baby, open it. Marahan niyang sinabi. Binuksan naman ito gaya ng utos niya. Wow! It's so beautiful, Mommy! Masaya at namamanghang puri nito. Napangiti siya. Tsaka kinuha ang kwintas mula sa lagayan. Where did you buy this, Mommy? It's really beautiful. Namamangha pa rin itong dagdag. I didn't buy this. Sagot niya. Huh? What do you mean, Mommy? Your daddy gave me this in our anniversary. I treasure this the most and I'd like you to take care of this necklace too. Maari mo bang gawin yon? Marahang pakiusap niya. Paulit-ulit namang tumango si Kali sa kanya. Ang sweet mo naman po kay Mommy, Daddy. Puri naman ang anak nila sa daddy nito. Nagtama ang paningin nila Hiro. Ngumiti lang siya rito. Of course, baby. That's how I love your mommy. Sabi naman ni Hiro at kinandong ang anak nila. Parang tinambol ang ilang beses ang puso niya dahil sa malakas na kaba at tibok ng puso. Napatitig siya kay Hiro. Anong wish mo kanina? Pangungulit ni Hiro sa anak nila na palagi lang nasusuklian ng secret o di kaya tawa ni Kali. Secret pala ha? Kiniliti nito ang anak nila ng paulit-ulit. Natatawa siya sa munting halakhak ni Kali. Daddy! Daddy, stop! I tell you my wish! Suko ni Kali kay Hiro habang tumatawa. Tumigil naman si Hiro. Good, ibulong mo kay Daddy, sabi ni Hiro at nilapit ang tenga sa bibig ni Kali. That's unfair. Just say it, baby. No need to whisper. Ungot niya sa dalawa. Nilayo niya pa ang mukha ni Hiro sa bata. Don't listen to Mommy. Sa akin mo lang sabihin. Sulsul nito sa anak nila. Hey! Saway niya at pinalo ang balikat nito. Tinawanan lamang siya nito. I'll say it na lang po. Pero once lang po ha. So listen carefully. Banta nito sa kanila. Pinakita pa nito ang isang daliri. Natatawa siyang tumango. My wish po is, sana maging katulad kayo ni Tito Fred at Tita Karen, yung ikakasal po at magkaroon ako ng baby sister. Sabi nito na ikinagulat at ikinatigil niya. Hindi pumasok sa isipan ni Aya na sasabihin ito ni Kali, lalo na't nasa murang edad pa lamang ito. Inaasahan niya na ang wish nito pambata lang. Hindi sila makapagsalita dalawa. Mommy, Daddy,
Swimming po tayo. Laking pasasalamat niya na mag-aya ito at hinila sila. Aya, tawag sa kanya ni Hiro habang hinihila sila ni Kali. Tumingin siya rito. Let's talk about us later. Tahimik siyang tumango. Gabi na nang bumalik sila sa room nila. Nagpresenta naman siya na ang magpapatulog kay Kali, habang si Hiro naman pumunta sa restaurant dahil bibili daw ito ng pagkain. Tulog na nga si Kali nang bumalik ito. May dala-dala itong pagkain. Aya, kumain na tayo. Maingat siyang bumangon at naglakad palabas ng kwarto dahil doon sila kakain ni Hiro. Tahimik silang nagsimulang kumain ng dinner nila. Walang sino mang nagtangkang magsalita na para bang isang kasalanan ang kung sakaling may magsalita. Tapos na ako. Mauna na. Hindi niya natapos ang sasabihin nang putulin siya ni Hiro. Can we talk? Nauutal na pakiusap nito sa kanya dahil na rin siguro gusto niyang maliwanagan sa lahat, lalo na tungkol sa kanila. Tumango bilang pagpayag. Umupo siya ulit at saka tumikim. Would you like to grant our daughter's wish? Halos pabulong na tanong ni Hiro sa kanya. Sa boses nito, parang nahimigan ni Aya ang kakaibang sakit na nakatago sa boses ni Hiro. Tumingin siya sa mga mata nito, dahilan para makita niya mga matang nitong nangulila. Nakaramdam siya ng sakit sa dibdib. What do you mean? Do you want me back? Nagulat siya sa biglaang tanong ni Hiro sa kanya. Agad siyang bumawi sa pagkagulat. Because I want you so bad. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon, Aya. Ikaw at ikaw pa rin. Pumiyok ang boses nito at nakita niya kung paano mabilis na dumaloy sa pisngi ni Hiro ang mga luha. Unti-unti na ring nanlabo ang paningin niya dahil sa nagsisimulang namuo na luwas sa sulok ng mga mata niya hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili at umiyak na rin. Ang daming ginawa sa iyo ni Mami, ang pamilya ko. Bakit gusto mo pa rin ako? Wala akong pakialam sa mga nakaraan, Aya. I just want to focus on my future, on our future together. Rason naman ni Hiro. Tumayo ito at lumapit sa kanya, tsaka lumuhod at hinawakan ang kamay niya. Mahal mo pa rin ba ako? Umaasang tanong nito sa kanya. Dahan-dahan at paulit-ulit siyang tumango. Ikaw, at ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay, Hiro. Let's fix our family and grow old together. Puno ng pagmamahal na pahayag ni Aya sa nararamdaman niya, tsaka pinunasan ang luha na patuloy na dumadaloy sa pisngi ng lalaking mahal niya. Nanlaki ang mga mata ni Aya dahil sa gulat na maglabas ng pulang box si Hiro galing sa bulsa. Nang buksan ito, tumambad sa kanya ang kumikinang na diamanteng singsing. Emosyonal siyang tumawa at tinakpan ang bibig. Wow ha? Prepared? Pangaasar niya. I always have this with me. Sabi naman ito sa mayabang na boses. For what? Para makapag-propose ka sa iba? Pangaasar niya pa, lalo gamit ang malditang boses. Gusto niyang tumawa ng malukot ang mukha ni Hiro sa simangot. Love, tawag nito sa kanya. Gamit ang tawagan nila noon, nakaramdam kaagad siya ng saya. Ikaw lang ang ihaharap ko sa altar. Aya Nalfes, will you marry me? Do you want to spend of your life with me? Emosyonal siyang tumawa at saka mahigpit na naiyakap si Hiro. Of course, love. I want to be back into my billionaire's arms. Halos pabulong na sabi niya sa huling linya na alam naman niyang narinig ni Hiro. Mahigpit pa siyang niyakap nito at paulit-ulit na hinahalikan ang leeg niya katulad ng ginagawa nito noon. I love you, bigkas niya. I love you more, sambit naman ni Hiro hanggang sa naramdaman niya ang malambot nitong labi sa labi niya. Napangiti siya. Isang oras pa silang nanatili sa labas ng kwarto nila bago napagpasyahan na pumasok sa loob. Natawa siya ng buhati ni Hiro ang anak nila papunta sa kabilang gilid ng kama at tumabi sa kanya. Baka mahulog si Kali, Hiro. Nag-alalang sabi niya rito. She won't. Tanging sabi nito at mahigpit siyang niyakap
mula sa likuran, tsaka inamoy-amoy ang buhok at siniksik pa nito ang ulo sa leeg niya. Ang selfish mo. Biro niya. Pinalo niya pa ang kamay nito. I'm not, Hero. Malambing nitong sagot sa kanya. Umikot siya at humarap rito. Bakit alam ni Kali? Nung una pa lang na ako ang mami niya. Kuryosong tanong niya. Pinakita ko sa kanya ang larawan nating magkasama. At yung picture mo, I told her that you were her mom. Pahayag nito habang inilalagay ang ilang hibla ng buhok niya sa likuran ng tenga niya. Ngumiti siya kay Hiro at mabilis na dinampian ng halik ang labi nito. Thank you. Thank you kasi kahit na wala akong kalam-alam noon, pinaalam mo kay Kali na ako ang mami niya. Thank you so much. Stop it, love. Pang-ilan na yung thank you mo, but you're always welcome. Sinulit nila ang mga natitirang araw nila sa resort bago bumalik ng Maynila. Hinatid siya ni Hiro at Kali sa bahay ng lola niya. Inaya pa niya si Hiro na pumasok na muna sila sa loob pero umiling lang ito at sinabing may kailangan siyang asikasuhin sa opisina nito. How about you, baby? Would you like to go inside to meet Grand Lola? Bali niya sa anak nila na nasa likuran. Can I, Daddy? Panghihingi ng permiso muna nito sa Daddy. Of course, baby. Pagpayag naman ito. I'll pick you two tomorrow, okay? Sa bahay na muna tayo. Nakangiti siyang tumango. Hinalikan niya muna ito sa pisngi bago sila pumasok sa loob. Goodbye, Daddy! Sigaw ni Kali kay Hiro habang tinatanaw nila papalayo nitong kotse. Let's go, baby! Mommy, will great Lola and great Lolo like me? Inosente pero nag-alala nitong tanong sa kanya habang papasok sila. Of course, baby. Nobody resists your beautiful face na namana mo kay Mommy. Pagpapagaan niya rito at mahina pang pinisil ang pisngi. But Mommy, marami nagsabi na kamukha ko raw si Daddy. Napabuntong hininga siya nang kumontra ito sa sinabi niya. Naisip kaagad ni Aya na talagang nagmanas sa kanya ang ugali ni Kali. Na makapasok sila sa mansyon, namataan kaagad niya ang lolo at lola niya sa sala habang nagtatawanan. Lolo! Lola! I'm home! Pagkuha niya sa atensyon ng mga ito habang naglalakad sila ng anak niya papalapit sa mga ito. Ay apo, how's your vacation? Salubong kaagad ng lola niya sa kanya, tsaka yumakap. Oh, and who's this pretty angel beside you? Gulat na tanong nito sa kanya habang nakangiting sinusuri si Kali sa tabi niya. Okay naman po ang bakasyon ko la. It was memorable. And I want you to meet this pretty young lady beside me. Kalisa, my daughter. Pagpapakilala niya at nag-squat pa para pantayan ang anak niya. Nakita niya kung paano nagulat ang lola at lolo niya. Mahina siyang natawa. I know, Lola. It's unbelievable. But I'll explain it to you later. Kakain lang muna kami ng anak ko. Alright. Naning, ipahanda mo ang mga apo ko na makakain. Utos nito sa kasambahay nila. Are you tired, baby? Would you like to sleep muna? Malambing sa tanong niya sa anak. Umiling naman ito sa kanya. Alright. I want you to meet your great Lola at great Lolo. Pagpapakilala niya sa Lola at Lolo niya kay Kalisa. Hello po. Masiglang bati nito sa labis na ikinatuwa ng Lolo at Lola niya. Ay apo. Nagpaalam na muna siyang aakyat na muna sa kwarto niya para magbihis at bumalik rin kaagad para kumain na sila ni Kalisa. Matapos nilang kumain, nag-aya ito magpahinga na. Pinatulog niya naman ito at pagkatapos bumalik din sa baba para makipag-usap sa lolo at lola niya. Pati ang mga ito hindi makapaniwala sa nangyari, lalo na sa ginawa ng mami niya dahil katulad niya, hindi rin ang mga ito nag-aakala aabot sa puntong yun ang gagawin ng mami niya para tutulan ang pagmamahal nila ni Hiro. Oh my God! Paano nagawa iyon ni Beatrice sa sarili niyang kadugo? That girl? Dismayadong pagkakasabi ng lola niya na parang mali siya ng akala noon. Galit ka ba sa mommy at daddy mo? Hindi siya sumagot nang itanong sa kanya iyan ng lolo niya. There's no point, Lo. Namayapa na sila.
at ayaw ko nang guluhin ang kaluluwa nila. Alam at sigurado naman po akong napagbayaran na nila ang kasalanan nila kung nasan man sila ngayon. Tanging sinabi niya. Narinig niyang bumuntong hininga ang lolo at lolo niya. Lola? Lolo? Hero and I are engaged. Marahang anunsyo niya at itinaas pa ang kanang kamay niya para makita ng mga ito ang singsing niya. Ngumiti ang mga ito sa sinabi niya tsaka niyakap siya. I'm happy for you, Apo. Sabi ng lola niya. So, when is the wedding? And where's your fiancé? Tanong naman ng lolo niya. Hindi pa po namin napag-usapan, Lo. Sabi niya, pupunta siya rito bukas para formal kaming ipagpaalam sa inyo na sa bahay na muna niya kami manatili. Sagot niya. Alright. Kinabukasan, hapon nang dumating si Hiro dahil yun ang bili ng lola niya sa kanya. Magfa-family dinner daw sila. Nang dumating ito, daig pa ang mga tito at tita niya sa dami ng dinalang pagkain. Pumayag na sila sa bahay na muna kayo? Tanong sa kanya ni Hiro. Yes, sagot niya at tumango. Mula sa likod, niyakap siya ni Hiro habang nakatanaw sila sa langit ang puno na naggagandahang bituin. Pwede mo ba akong samahan bukas? Saan? Kay Mommy at Daddy. I would like to formally ask with their permission. Sabi niya. Naramdaman niya ang pagtango ni Hiro sa pakiusap niya. Napangiti siya. Thank you, love. Puno ng pagmamahal na sabi niya rito at humarap para yumakap. Ati Aya, kakain na raw sabi ni Lola. Tawag sa kanila ng pinsan niya. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob. Napuno ng tawanan ang buong kusina dahil sa iba't ibang klase ng biro ng mga kamag-anak niya. Lalo na't kasama rin nila si Kriza na hindi nawawala ng biro. Masaya namang natapos ang dinner nila hanggang sa isa-isa nang umuuwi ang mga kamag-anak niya at naisip na rin nilang umuwi dahil inaantok na rin ang anak nila. La, Lo, uuwi na po kami dahil inaantok na po si Kali. Pagpapaalam niya sa mga ito at tumalik sa pisngi. Why don't you stay for the night? Suwestyon ng lola niya sa kanila. Hindi nila. May plano rin po kasi akong bisitahin sina Mommy at Daddy bukas kasama si Hiro at Kali. Babalik rin po kami rito. Tanggi niya ni sinang ayuna naman ng mga ito. O siya, sige. Mag-ingat kayo papauwi. Young man, take care of my princess, alright? Paalala ng lolo niya kay Hiro na sabay nilang mahinang tinawanan. Of course, Lo. Their safety is my top priority. Kay makakaasa kayo. Napangiti siya sa sinabi na mapapangasawa niya dahil nararamdaman niya sincero ito. Hinatid pa sila ng lolo at lola niya sa labas ng bahay nang umalis sila. Nang makarating sa bahay ni Hiro, dinala nila ito sa kwarto nito. Pinilit niya sana ito na itabi sa kanila ang anak nila pero ayaw naman ito dahil gusto daw siyang masolo nito. Ang selfish mo. Nagbibirong saway niya at tinulak ang pisngi nitong nakapatong sa balikat niya. Tinawanan lang siya ni Hiro at mas lalong isiniksik sa leeg niya ang mukha nito. I miss you. Puno ng pagmamahal na pagkakabanggit nito sa kanya. Parang lumutang ang puso niya sa simpleng pagpapahiwatig nito ng pagmamahal sa kanya. Humarap siya rito at ipinalupot ang kamay niya sa leeg naman ni Hiro. Nagkita naman tayo kahapon ha. Natatawang sabi niya. I just miss you. I miss you too. Balik niyang sabi. Dahan-dahang inilapit ni Hiro ang mukha nito sa kanya hanggang sa muntika ng dumampi ang labi nila sa isa't isa nang biglang pumasok ang anak nila. Mommy? Daddy? Natawa siya nang makita niya ang reaksyon ni Hiro dahil halata sa mukha nito ang pagkakadismaya. Yes, baby. Lumapit siya sa anak nila. I want to sleep beside you. Okay, come here. Kinabukasan, gaya na napag-usapan, dumalaw sila sa puntod ng magulang ni Aya. Kinausap nila ito na parang naririnig sila nito. Mommy, Daddy, ikakasal na ako. Emosyonal na sambit ni Aya. Naramdaman niya ang paglapit sa kanya ni Hiro. Mommy, bakit mo nagawa yun?
Alam mo ba, kasama ko na ngayon ang apo niyo na inilayo mo sa akin ng ilang taon. Mommy, I hate you. Galit na galit ako. Gusto kitang sigawan, pero hindi ko magawa. Kasi mommy pa rin kita. Umiiyak na sabi niya. Inalo siya ni Hiro at maranghin na haplos ang likuran niya. Lumipas ang ilang buwan, nagpakasal na rin silang dalawa. Para kay Aya, wala nang mas papantay pa sa saya niya habang kasama niya ang mga mahal niya sa buhay. Hi love. Mula sa likuran, niyakap siya ni Hiro at maranghin na haplos ang malaki niyang tiyan. What are you doing here outside? Bulong nito sa kanya. Ngumiti siya at umiling. Wala. Naisip ko lang si Isabel. Let's name our baby after her. Napalingon siya kay Hiro nang sabihin nito. Nagliwanag ang mga mata niya. Really? Tumango si Hiro sa kanya at hinalikan ang noo niya. I love you. I love you more. Isang buwan ang lumipas. Malusog niyang ipinanganak ang babaeng sanggol. Pinangalanan nila itong Isabel. Gaya na napag-usapan nila. Namuhay sila ng masaya at matiwasay na parang may sarili silang mundo.